Amen? So, sa umaga pong ito, isang mapagpalang umaga sa lahat and sa atin din po mga kapatid online. A blessed Sunday service po. Blessed morning po sa inyong lahat. And we pray pa nga na kayo po ay mananatili hanggang dulo. Sasamahan niyo po kami hanggang sa huli. Amen? Amen. So, ayun. So, for the past 2 Sunday service, meron po tayong natutunan. O, sige nga po, refresh natin. Ano po yung tinuro ni Pastor for the past 2 Sunday service? Obey. Amen. Tayo po ba ay nag-obey na? Sumunod na po ba tayo doon sa mga inuutos ng Panginoon? No? So, natutunan po natin na in obedience, it unlocks understanding. Amen? And in obedience, there is a blessing. So, sa pagsunod, mayroong pagpapala. At sa disobedience, sa hindi pagsunod, mayroon ding sumpa. So, nasa sa atin po, ano yung pipiliin natin? The blessing or the curse, di ba? Siyempre, gusto nating lahat ang pagpapala, no? Kaya church, I encourage po na lagi po tayong sumunod. Hindi lang po sa pagpapala, kundi dahil mahal po natin yung nagbigay ng utos na yon. Amen? Amen. So sa umaga pong ito, nais ko pong ibahagi ang salita po ng Panginoon with the title of, basahin po natin. Okay, a praise-filled life. Hindi lang pala spirit-filled life dapat. So dapat, a praise-filled life. Sa Tagalog, isang buhay na puno ng papuri or pagpupuri sa ating Diyos. Amen? So basahin po natin ang Psalms 34 verse 1. So, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Amen. So ito pong verse na ito, na Salmo, ito po ay sinulat ni David, no? Sa panahon po na siya ay tumatakas mula sa kamatayan sa kamay po ni Haring Saul. So hinahunting siya ni Saul para patayin. And then nag-decide po si David na pumunta kay Haring Akis ng Gat. Akala niya, kakampi niya. So nung naramdaman po ni David na panganib din pala ang pwede niyang matagpuan or makuha dito kay Haring Akis, ang ginawa po ni David, siya po ay nagpretend na isang baliw sa harap ni Haring Akis para makaligtas po siya doon sa kamatayan. At ang ginawa po ni David, siya po ay nagtago sa kuweba. So yun yung naging bahay niya ni David. At sa panahon po na yon, dito niya po nasulat ang Psalms 34 verse 1. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. So sa buong book of Psalms po, sa mga sinulat ni David, ito po yung lagi nating mapapansin. Basahin po natin yung Psalm 61 verse 8. And I will praise your name continually, fulfilling my vow of praising you each day. So mapapansin po natin ang sabi niya, I will praise your name continually. Doon sa nauna ang sabi niya, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. So yung po namang Psalms 145 verse 1 and 2. I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day, I will praise you and extol your name forever and ever. Sa Tagalog po, ako'y magpupuri sa inyo, aking Diyos at Hari. Pupurihin ko kayo magpakailanman. Pupurihin ko kayo araw-araw at ito'y gagawin ko. Oh. So alam nyo na po kung bakit ang title natin ay A Praise-Filled Life. Amen? So si David, nakita po natin, sabi niya, I will bless your name at all times, Lord. Every day I will praise you, sabi niya. So obviously, para kay David, it is a commitment to God, no? To constantly and continually praise and
honor God. Amen? So, simple lang po yung nais iparating na mensahe po nito. No? Every situation of life must be a call to praise and worship God. Amen? Every situation of life must be a call to praise and worship God. So pag sinabing a praise-filled life, ibig sabihin, at all times, every time, every day, always, palagi, no? On all occasions, consistently, constantly, continuously, we will bless the name and praise His name no matter what. No? No matter what. Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa Kanya. Amen? So, ibig sabihin, may problema, walang problema, praise the Lord. Diba? May pagpapala man o walang pagpapala, praise the Lord. 20 pesos man ang pera ng wallet ko, praise the Lord. Diba? Tumaas man yung mga bills natin. O, diba? Tumaas man yung bilihin. Amen. So, wala man tayong ulam mamaya. Meron yan. Amen. So, ayun. So, whatever man yung situation natin, we will still praise the Lord at all times. His praise shall continually be in our mouth. Amen. So, sa umaga pong ito, gusto ko pong i-share sa inyo yung testimony po ng aming pamilya. No? So ako po ay mayroong pamangkin na babae. Ang pangalan niya po ay Yishin. Yan. Si Yishin. So, 8 years old po siya. Ang tatay niya po, yung father niya, siya pong kapatid ko. So, yung kapatid ko po, saka yung nanay ni Yishin, sila po ay separated na. May kanya-kanya na po silang pamilya. Then, monthly po, binibigyan ng allowance ng kapatid ko, itong si Yishin. So, ako po yung katiwala na tagabigay ng allowance. Kaya everyday pumupunta ako sa kanila para ihatid ko po yung allowance niya. So, last month po ng July, pagpunta ko po doon, sabi sa akin ng hipag ko, Te, sabi niya, tingnan mo yung mga kamay ni Yishin, sabi niya, magang-maga, mga ano na yan, less than 2 weeks, sabi niya. Tapos, tuwing umaga, yung mata niya, namamaga yung talukap, sabi niya ganyan. So, sabi ng kapatid ko, sabi niya, Teron, ipa-check up nyo na yan, sabi niya ganyan. So, hindi po kami nag-aksaya ng panahon kasi talagang nagnanaknak po itong kamay niya, puro nana po. So, dinala po namin sa Olongapo, sa dermatologist. So, ang findings po ng doktor, siya po ay may eczema. So, binigyan siya ng mga gamot. So, dahil po bakasyon pa noon, wala pang July, wala pang pasok, nag-decide po yung pamangkin ko na mag-stay muna sa bahay ng lola niya sa Kulis. No? So, doon po muna siya nag-stay. Tapos po, nung kinabukasan, nung gabi, tumawag po yung nanay ko sa akin, sabi niya, sabi niya, si Yishin dinadaing niya na masakit yung dibdib niya. Hindi daw siya makahinga. Tapos, namaga po yung buong mukha niya at lumaki din yung tiyan niya. So, natakot po sila nanay. Sabi ko, Nay, dalhin nyo na yan sa emergency, dalhin nyo na yan sa hospital kasi baka ako, doon sa ininom niyang gamot is allergic siya. Allergic, ganon. So, yun po yung sinabi ko, baka allergic siya, ganyan. Kasi namaga po yung mukha, tapos lumaki yung tiyan niya, nagmanas po siya. So, nung pagdala po doon sa peninsula, nilaboratory po siya, and yung result po ng laboratory is hindi po maganda. Sabi po ng doktor, kailangan agad-agad ma-admit po si Yishin. Siyempre, alam naman po natin pag private hospital, medyo ganyan, di po ba? So sabi po ng pamangkin ko, Te, wag na lang natin siya dito ipa-admit, sabi niya. So dinala po namin sa emergency. Pagpunta po doon, nakita po yung laboratory results, sabi, Mami, hindi po namin siya matatanggap dito, sabi niya. Kailangan po namin kayong i-transfer sa Balanga
kasi hindi po maganda yung result ng laboratory niya. Napakataas po ng infection niya, tumaas po yung creatinine niya. And then, possibly, at the age of 8, pwede siya ma-dialysis. Sabi ng doctor doon sa emergency. So, siyempre, bilang tita at yung nanay, magwo-worry ka doon sa narinig. Sabi nga ng kapatid, ng hipag ko, sabi niya ganyan, si Yishin, sabi niya. So ako po, nung habang hinihintay namin yung ambulansya, nandun kami sa labas, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, sabi kong ganyan, wala pong imposible sa'yo, sabi ko. Sinasabi ng doktor na madadialysis si Yishin, pero Lord, hindi yun yung sinasabi mo, sabi ko. Mas powerful ka kaysa sa sinasabi ng doktor. So sabi ko, ang ginawa ko, kumanta po ako ng kumanta. Nag-praise ako, talagang pinuri ko yung Panginoon. Tapos, pinalalakas ko yung loob ng hipag ko. Siyempre, nanghihina siya. Hindi ko kailangan ipakita nanghihina din ako, di ba? Hindi yan. God is good. Sabi ko ganyan. God is in control. Sabi ko ganyan. Hindi madadialysis si Yishin. In the name of Jesus, I rebuke. Sabi ko po ganyan. So, nung nasa ambulansya na po kami, dinala po siya sa Balanga, kagad po siyang inasikaso doon. So, ang BP niya po ay umaabot ng 160, over 100 at the age of 8 years old. Talagang namaga po siya, lumaki yung tiyan niya. So, ang findings po ng doktor, meron po siyang nephrotic syndrome. Ito po ay isang kidney disease na namamaga po yung kidney, tapos naglalabas po siya ng protein na hindi po maganda. Ganon. So, sabi ko ganyan, praise the Lord. Sabi ko kasi umiyak na sila nanay ko, bakit daw ganun? Yung po kasing gamutan nun, matagal. At hindi po ganun kadali yung gamutan ng nephrotic syndrome. Maraming bawal na pagkain at limited na rin po yung tubig niya. So sabi ko, praise the Lord pa rin, Nay. Sabi ko, praise the Lord pa rin. Kasi umiyak na sila. Nephrotic syndrome lang. At least hindi siya na-dialysis. Di ba? Mas worse kung na-dialysis siya. Di ba? Kaya, God is good pa rin. God is in control pa rin, sabi kong ganyan. So, nung sinabi ko yun, na-enlighten po sila. So, yung pamangkin ko po, 2 weeks na-confine po sa BGH. So, nung lalabas na siya, eto naman, ito-2D echo siya. ECG, sabing ganun, doktor, kailangan natin siyang i-2D echo, sabing ganyan. So, ginawa yung 2D echo. Dapat lalabas na po siya eh. Hindi po siya pinalabas ng doktor. Kasi doon po sa 2D echo, nakita po na meron siyang rheumatic fever. Meron siyang, yung pong rheumatic fever, ito po yung bulb na nasira. So ito po para sa information niyo lang po, para sa mga anak nyo. Kapag po yung mga anak nyo may mga sugat, huwag nyo pong hayaan na ma-infect. Dahil yung pong bacteria na yon, kapag hindi po na-treat, bababa sa kidney at sisirain niya yung kidney ng mga anak nyo. At yung pong rheumatic fever, sa mga anak nyo po na may mga tonsillitis, bantayan nyo po. Kailangan matreat. Yung tonsillitis po, kapag hindi na-treat, yung pong bacteria na yan, bababa sa puso at sisirain niya yung valve ng heart. So, ganun po yung nangyari sa pamangkin ko. So, sabi ko, syempre, ngawa na naman sila, iyak na naman sila nanay ko, yung hipag ko. Sabi ko, ano ba kayo? Sabi ko, praise the Lord! Kasi rheumatic fever lang yan. Sabi ko, at least hindi rheumatic heart disease. Di ba? Kasi mas worse yung rheumatic heart disease eh. So yung rheumatic fever, nagsisimula pa lang. No? So sabi ng doktor, 10 to 15 years daw ang gamutan. Ay, yung rheumatic fever daw, sabi ng doktor, non-curable. So hindi na siya magagamot. Sabi ko, hindi. Hindi yan yung sinasabi ng Diyos natin. Di ba? Dakilang manggagamot yung Diyos natin. So sabi ng doktor, 10 to 15 years. Ano po yun eh, i-injectionan po si Yishin every 21 days. Kasi po yung streptococcal na bacteria, hindi po siya namamatay. So pag in-inject siya, 21 days, mabubuhay siya uli. So within 15 years, kailangan niyang injectionan. Di ba? So sabi ko, hindi na, sabi ko, we don't partner and we don't agree sa sakit na yan. Mas buhay yung Diyos, mas makapangyarihan si Lord. Ayun po yung sinasabi ko sa family ko.
Tapos po noong October 27, balik po nila Yishin sa BGH. Alam niyo po, sabi ng doktor, "Wow, Yishin," sabi niya, "based dito sa lab result mo ngayon, nag-heal na yung kidney mo." Amen? Di ba? Tapos, yung sinasabi ng doktor na 10 to 15 years na gamutan, sabi ng doktor, hindi, wala mong 5 years ang gagaling ka. Yeah? Di ba? Napakabuti ng Panginoon. So sa mga ganong pagkakataon, dapat yung puso po natin, punong-puno pa rin ng pagpupuri. Amen? Punong-puri pa rin ng pagpupuri. Sabi nga po, ang praise-filled life means ay, number 1, hindi seasonal o situational ang pagpupuri sa Diyos. No? Ibig pong sabihin, ang patuloy na pagbibigay ng papuri sa Diyos ay hindi po nakadepende sa season na meron tayo sa buhay. Hindi po nakadepende yung pagpupuri natin sa Diyos sa sitwasyon na meron po tayo. Real talk, there are moments of season ng buhay natin na napakadali at napakagaang mag-praise the Lord. Amen? You receive a blessing. Praise the Lord. You receive a miracle. Praise the Lord. Di po ba? You receive breakthroughs. Praise the Lord. Nakatanggap ka ng kagalingan mula sa Diyos. Praise the Lord. Di ba? Nakatanggap ka ng favor mula kay Lord. Praise the Lord. Sigurado yung mga moment na to, magtatanong yung service leader, sino yung gusto mag-testify? Ako po. Di ba? Or excited ka na sana LG na namin. Kasi hindi ko makontain yung puso ko sa pagpupuri sa Diyos. Gusto ko nang i-testify itong answered prayer ko. Di ba? Ganon tayo eh. Real talk. Lalo na, halimbawa, Lord, nag-pray ka. Yung mga palay po namin, ingatan mo, Lord. Praise the Lord, tinugon ni Lord. No? Kahit na binagyo yung mga palay nila, yung sayo nakatayo pa rin, ang dami mo pang inani. Praise the Lord. But mga kapatid, it's not always like that. Hindi po laging ganon. No? Darating sa buhay natin, mayroong mga pagkakataon na mayroon tayong pagdadaanan na minsan di natin maintindihan. Kung bakit tayo nandun sa sitwasyon na yon at kung bakit natin nararanasan yung sitwasyon na yon. Amen? Sabi nga, the Lord is teaching us, blessing the Lord at all times, praising the Lord at all times means kahit ano pa yung sitwasyon mo, kahit ano pa yung pinagdadaanan mo, sasamba ka at papupurihan mo pa rin ang Panginoon. Amen? Wala pong makakapigil sa atin. Amen? So, gaano man kabigat ang sitwasyon mo, may pinagdadaanan ka man ngayon, let us always choose to bless and praise the name of the Lord. Amen? So para ma-enlighten ko po kayo, gusto ko pong ibahagi sa inyo yung pong isang kwento sa Acts, sa Gawa po, chapter 16. Ito po yung kwento nila Pablo po at Silas. So, isang araw na papunta sila Pablo at Silas sa lugar na pagtitipunan po nila para manalangin, ay sinalubong po sila ng isang dalagitang alipin na sinasaniban po ng masamang espiritu. At yung pong evil spirit po na yon, iyon po yung nakakapagbigay sa kanya ng kakayahan na manghula. So yung amo ng dalagitang alipin, kumikita po ng malaki sa kanya dahil sa panghuhula. So isang araw po, nasalubong ni Pablo at ni Silas, yung dalagitang ito, ginawa po ni Pablo ay pinalayas niya yung masamang espiritu sa katawan ng dalagitang alipin. So dahil po sa nangyari, siyempre nawalan po ng malaking pagkakakitaan yung amo ng dalagita. At dahil po doon nagalit yung amo, pinaratangan sila, Pablo na ng gugulo at nagtuturo ng labag sa kautusan. Lahat po ng tao ay umayon sa pag-uusig kina Pablo. Ang gano'n pong ginawa, hinubaran po sila Pablo, pinahagupit, no? Pagkatapos pong pinahagupit, pinakulong pa sila Pablo.
Kung titignan mo, wala lang po silang ginawang masama, di po ba? May ginawa ba silang masama? Wala, di ba? Pinalayas lang nila yung masamang spirito. Pwede sila mag-complain kay Lord doon sa na-experience nila. Pwede nilang sabihin, Lord, at ala na kami manggagawan, at favorin mo kami, di ba? Pwede nilang sabihin yun Lord, kasakit, Lord, karakalming nga kae, di ba? Pwede sila mag-complain. Pero tingnan niyo po kung ano yung ginawa ni Pablo at ni Silas. Kung ano yung naging response nila doon sa sitwasyon nila na yun. Basahin po natin yung Gawa, chapter 20, 16-25. Picture, ate. Yan. So si Pablo at si Silas. Basahin po natin yung Gawa, 16:25. Nang maghahating gabi na, okay. Amen. So, ano po naging response ni Pablo at ni Silas? No? Sila po ay nanalangin at nagpuri. So, ibig sabihin, hindi sila nadala nung bigat ng sitwasyon nila. They still praise and worship God doon sa sitwasyon po nila. And ano pong nangyari? Miracle happens. No? Ito po yung tandaan natin. Gaano man po kabigat yung sitwasyon natin, when we still praise the Lord, something's happen. Miracles happen. Healing happens. Breakthroughs happen. No? Kasi sabi nga po, when praise goes up, the rains comes down. The praise goes up, the healings comes down. The praise goes up, the deliverance comes down. Amen? So mga kapatid, ito po, grabe, hinagupit, binilanggo, walang kasalanan. Pero ang naging tugon nila dun sa sitwasyon nila, they still praise and worship God. Amen? At yung miracle po na nangyari is, yung gwardiya na nagbantay sa kanila at ang buong sambahayan ng gwardiya ay naligtas. No? Sumampalataya po sila kay Jesus Christ. Amen? Amen. Napakatahimik po ninyo. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay sumasagot ng Amen. Now I know, yung pakiramdam ni Pastor. Amen? May kausap po ba akong Kristiyano? Yun. Amen. So kasi pag sinabi ang praise the Lord. Hindi dapat. Praise the Lord! Amen. Okay. So ayan po. So yung una pong points natin ay hindi. So hindi seasonal. So nasa panahon ka man ngayon ng waiting, still praise the Lord. So broken-hearted ka man ngayon, praise the Lord. No? Binasted ka man ng nililigawan mo, praise the Lord. Hindi ka man pumasa sa exam mo, praise the Lord. Di ba? Oo. Binagsak ka man ng teacher mo, praise the Lord. Kasi everything happens for a reason. Amen? So number 2, ang pagpupuri sa Panginoon ay hindi conditional. So, kondisyon, no? Ang pagbibigay ng papuri sa Diyos ay hindi conditional na tayo po ay nakikipag-deal sa Diyos. Example, Lord, pupunta ako sa church, mag-worship ako, sasamba ako sa iyo kapag binigay mo tong trabaho na to. Diba? God, pagalingin mo lang po ako sa sakit na to. Maglilingkod po ako sa iyo, Lord. Araw-araw po akong sisimba. Araw-araw po akong a-attend sa life group namin. Pagalingin mo lang po ako sa sakit na to, Lord. Diba? Conditional.
Lord, ibigay mo lang po itong application ko na to sa abroad. Magta-tithes po ako monthly, Lord. Ibe-bless ko po yung mga lingkod mo, Lord. Promise po, Lord. Bigay mo lang po itong ano ko na to, itong prayer ko na to. Conditional, di po ba? Lord, tulungan mo lang kaming mabayaran lahat ng utang namin. Magpapagamit ako sa iyo, Lord. Magli-leader ako, Lord. Magpapabelong class na ako, magpapa-water bath na ako, Lord. Tugunin mo lang tong prayer ko. So, ibig sabihin, conditional. Amen? Hindi po dapat ang pagpupuri natin sa Diyos ay conditional. May condition tayo para bago tayo gamitin, bago natin purihin yung Diyos. Hindi po dapat conditional, mga kapatid. Sabi po dito, continual praise should not be conditional. Ito yung tanong, mga kapatid. No? Paano kung yung mga bagay na gusto mong mangyari ay hindi nangyari sa gusto mo? Diba? Paano kung yung miracle na hinihingi mo, hindi niya binigay? Paano kung yung sakit, yung kagalingan na hinihingi mo, hindi niya binigay? Paano kung yung iniingatan mong relasyon ay unti-unting nasisira? Do you still praise the Lord? Do you still love Him? Will you continue to serve Him? Will you remain faithful to Him? Amen? So, ito po yung tanong, mga kapatid. Sa mga panahon na pakiramdam natin, hindi tumutugon ng Diyos. Let His praise be continually in our mouth. Dapat yung puso po natin hindi titigil sa pagpupuri, anuman, gaano mang kabigat yung sitwasyon natin. Amen? Amen. So, meron pong video dito na nais ko pong panoorin po natin. Ciężko sosino, yo baby, nie zajmuję, Mapolina, Mapolina, Amen. So, para maunawaan po natin, yun po ay video ng mga Christian na Ukrainian. Nakikita po natin, nag-worship sila, nagpupuri. Pero behind that, nagegera. May war. Kasalukuyang ginegera yung bansa nila, but anong response nila? They still praising and worshiping God. Amen? So, ayan po ay nangyari ng 2023, June 2023. Hindi po ba grabe? Siyempre, kapag nasa war na, may digmaan na, pupunta ka na doon sa dungeon mo, di ba? Magtatago ka na. Gagawin mo na, isi-safe mo yung sarili mo. Iisipin mo yung safety mo, di ba? Pati ng family mo. Pero sila po, they gathered. And then they praise and worship God. No? Tanong, possible po ba na sa kabila ng mga ganong kabigat, we can still praise the Lord? Amen. We can still bless His name. Amen. So, ang tanong po, how? Paano? How can I still bless and praise His name when I'm in a difficulty? So, kung nasa panahon tayo ng naghihirap tayo, paano? Ito po, para yung puso natin ay patuloy na papurihan yung Diyos sa kabila ng mga problema. By knowing the truth and believe on it. Sa pamamagitan po ng alam natin dapat yung katotohanan at paniniwalaan natin yung katotohanan na yon. Unang-una, number 1. Ano po yung number 1? Amen. God is good all the time. And all the time? Ang sabi po sa Psalms 34:8, "Oh, taste and see that the Lord is good." Diba? Nararanasan natin at nakikita po natin yung kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Ang kabutihan po ng Diyos ay dakila.
no? His mercy flows from His goodness. Sa bawat season po ng buhay natin, hindi po magbabago yung kabutihan ng Diyos. Sa lahat ng pinagdadaanan natin, meron pong magandang purpose ang Diyos kung bakit po natin nararanasan yon. Everything happens for a reason. Sabi nga po sa Roma chapter 8 verse 28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. So lahat ng nangyayari sa atin ay ginagawa ng Diyos para sa ikabubuti po natin. So meron na naman po akong testimony. Short lang po ito, huwag kayong mag-alala. Short and sweet lang, no? So yung pong papa ni Yishin, nakita niyo po kanina, yung papa po ni Yishin na kapatid ko, dati po siya nagtatrabaho sa Magnolia. Ang trabaho niya po is cutter ng manok. So, ganyan, nagkakat siya. Isang araw po, naka-gloves po sila. Isang araw po, yung pong gloves niya, sumabit po sa cutter. And then, naputol po yung daliri niya. Ang naiwan na lang po is balat. Ganyan, nakalawlaw yung kamay niya. So, ang ginawa po doon, kumuha po ng bucket ng ice, nilubog po yung daliri niya habang dadalhin po siya sa ospital. Pagdating po sa peninsula, wala pong ortho, wala pong surgeon. So, ang sabi sa kanya, anong gusto mo, puputulin na ba natin? O hihintayin mo yung doktor? So, mas pinili po ng kapatid ko na hintayin niya yung doktor. So ilang oras na nakababad yung kamay niya, doon sa yelo ng tubig, tinitiis niya po yung hirap, no? Yung sakit. So, praise the Lord po, ang ginawa po ng doktor, nilagyan po ng bakal, yung kamay niya, dinugsong, so nakabit. Ngayon sabi ko, pag nagkukwentuhan po kami magkapatid, sabi ko, Tol, sabi ko, kabuti talaga ni Lord, no? God is good talaga all the time. Kasi tingnan mo, kung hindi ka na-disgrasya doon sa dati mong pinagtatrabahuan, siguro hanggang ngayon nandun ka pa rin nagtatrabaho. Alam niyo po siya, yung nangyari po yon, nag-resign siya, umalis siya, at yung course niya po talaga is welder. Ayun po yung naging way. Ngayon po nasa Japan na siya, welder. 8 years na po siya doon. Kumikita ng malaki. May sariling lupa. Napagawa niya ng bahay nila nanay ko, di ba? So, makikita po natin na ginagamit ng Diyos yung mga hindi magandang sitwasyon natin para dalhin tayo sa mas maganda. Amen? Kaya, kung kayo po ay nasa season na parang hindi nyo maintindihan yung sitwasyon nyo, magtiwala lang po kayo sa Panginoon. Dahil at the end of the day, yung sitwasyon mo, it will turn into a blessing. No? Yung sitwasyon mo ngayon, magiging testimony mo someday. No? Na sabi nga, lahat ay ginagawa ng Diyos para sa ikabubuti natin. Kaya sa panahon na ganito, magtiwala lang po tayo sa pamamaraan ng Diyos. Na Lord, you are good all the time. Mabuti ka. No? Kapag ito yung alam natin, we can still praise the Lord. Amen? Lord, you are good and you are good all the time. Amen? So pangalawa po, God is Amen. Tapat ang Diyos. Ang sabi po sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Ang pangako po ng Diyos ay mapanghahawakan natin. Dahil tapat po yung nangako sa atin. Ano po yung sinabi ng Lord? Ano yung isa sa mga pangako niya? I will never leave you, nor forsake you. At yung pong nangako tapat, gagawin at gagawin niya po yun. Tutuparin at tutuparin niya po yun. Kaya sa battle na mayroon po tayo ngayon, hindi ka iiwanan ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan. God is with you all the time. Amen. Amen. So number 3, God is sovereign, all-powerful, all-knowing, and omnipresent God. Ang Diyos po ay makapangyarihan. No? God is able and powerful to do anything He wills without any effort on His part. Lahat po ng mga bagay na imposible ay posible sa Diyos. No? Wala siyang hindi kayang gawin.
So sabihin niyo po sa sitwasyon niyo, God is so powerful. He can do impossible things to possible. Amen? So, sa mga attributes ni Lord na yan, sa mga kakayahan ni Lord na yan, di ba? Makakaya pa rin nating magpuri. Mag-uumapaw po rin yung pagpupuri natin dahil alam natin yung Diyos ay tapat. Amen? So, kung tayo po ay tunay na naniniwala, kung tayo ay tunay na naniniwala sa pag-ibig ng Diyos, sa kabutihan niya, sa katapatan niya, sa kapangyarihan niya, ano man ang ating kalagayan or bigat ng sitwasyon, hindi natin mapipigilan ang magpuri sa Kanya. A praise-filled life. Isang buhay na punong-puno ng pagpupuri sa Diyos. Amen? So, believing and praising build each other. Ibig sabihin, yung pong paniniwala, yung faith, yung believing and praising, hindi yan maghihiwalay. Kasi, hindi natin makakayang magpuri kung hindi tayo naniniwala. Hindi tayo makakapagpuri sa sitwasyon natin kung hindi tayo naniniwalang God is good. Hindi tayo makakapagpuri kung hindi tayo naniniwalang ang Diyos ay makapangyarihan. Hindi tayo makakapagpuri kung hindi tayo naniniwalang ang Diyos ay tapat sa ating mga buhay. Amen? Believing and praising build each other. So, kailangan nating maniwala para tayo makapagpuri doon sa mga sitwasyon na meron tayo. Amen? The more deeply and strongly we believe, the greater and more expansive is our praise. Kung gaano kalalim at kalakas yung paniniwala natin, ganun din kalaki yung ating pagpupuri sa Diyos. The more that we praise God, the more na makikita natin yung kanyang kaluwalhatian at makikita natin yung kamay niya na patuloy na kumikilos sa ating mga buhay. Amen? So church, alam naman po natin yung isa sa mga tinuro po ni Pastor, how to suffer well. Sino po yung Bible character na in-example ni Pastor? Si Job, di po ba? Nakita po natin yung pinagdaanan ni Job, hindi basta-basta. In one day, he lost everything. Nawala yung kayamanan niya, nawala yung mga alipin niya, nawala yung 10 mga anak niya in just one day. No? Tayo kaya, ano yung magiging response natin kapag ganun yung sitwasyon natin? Pero si Job, grabe ang naging response ni Job doon sa sitwasyon niya. Basahin po natin ang Job chapter 1 verse 20, 21. At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship. Ano pong ginawa ni Job? Anong naging tugon niya? Siya po ay sinira niya ang kanyang damit at shinave niya ang kanyang buhok at siya po ay lumuhod at nagpuri sa Panginoon. No? At ang sinabi niya, naked I came from my mother's womb and naked I will depart. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Amen. Grabe, no? Mas pinili niya pa rin nagpuri, mas pinili niya pa rin sumamba sa Panginoon sa bigat ng kanyang sitwasyon. So, church, it is a great reminder to all of us. Lagi po nating piliin na magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Masaya man ang buhay, malungkot man ang buhay, may problema man o wala. Dapat meron tayong a praise-filled life. Amen? Amen. So, you still bless the name of the Lord. You still praise and worship God despite of the sufferings. Church, God is teaching us today that we are to praise God in all situations, in both victory and defeat. When we are in need and when we are plenty. The genuine worshiper will choose
to praise God because he knows that the focus of praise is God and he deserves to be praised no matter what. Ang totoong worshiper, mas pipiliin niyang sambahin at papurihan ng Panginoon dahil alam niya kung ano ang kayang gawin ng Diyos. Dahil alam niya kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran niya. Amen? So, ang isa sa mga tanda na ang isang Kristiyano ay lumalago at nagmamature sa kanyang paglakad sa Panginoong Hesukristo that is the grace to still praise God even when it is difficult. Amen. So, meron pong picture dito. Ayan. So, ano po yan? A cup of coffee, kayo naman, mainit. Oo. Parang dagat ba? Oo. So, mainit po na kape. Amen? Grabe. No. Parang oceans, no? Okay. So, mainit po yan na kape. So, imagine niyo po, nahawak niyo yung cup of coffee na yan na mainit. Nang biglang, dumating si Edrel, nabangga kayo, nagalaw yung braso nyo. So, yung kape is natapon everywhere, di ba? Ang tanong, bakit natapon yung kape? Bakit po natapon yung kape? Kasi binangga ka ni Edrel. Mali. Hindi po yun yung sagot. Ano po, mayroong prize yung yung makakasagot. Hawak mo yung kape. Jubel na. Hawak mo yung kape. Naalala ko. Tapos, binangga ka ni Edrel. So, natapon yung kape. Bakit natapon ang kape? Kasi, hindi natapon siya, hindi dahil may bumangga sa'yo. Natapon siya dahil mayroong lamang kape yung tasa. Di ba? So, kung halimbawa, yung kape ay yung tasa, walang laman, nabangga ka, anong matatapon? Wala. Di ba? So, natapon yung kape. Dili. Di ba? So, natapon yung kape dahil may lamang kape. So, kung ang laman niya ay tsaa. So, kung laman niya ay gatas, amen. So, mayroong meaning yan. May meaning yan. So, kapag tayo ay nililiglig ng problema, nililiglig ng sitwasyon o ng buhay, no? Kung ano yung laman ng tasa natin, yun yung mag-i-spill out. So sa panahon ng problema, kung laman ng puso natin is anger, bitterness, doubt, fears, yun yung mag-i-spill out. No? Pero kung yung laman ng puso natin, laman ng heart natin is joy, gratefulness, yung faithfulness ni Lord, yung praise, yung worship mo kay Lord, yun yung mag-i-spill out. Amen? Di ba? So, anong pipiliin mo na ilalagay mo dun sa heart mo? Choose to still praise the Lord. Dapat, ang laman nito, ng tasa natin ay a praise-filled heart. Punong-puno ng Amen. Okay, di ba? Kaya, hindi tayo madidefeat ng mga problema. Kasi ang puso natin ay punong-puno ng pagpupuri. Amen? May natutunan kayo kay Ate Rona. Amen. Okay. So, ayun nga. Bakit kailangan natin magpuri? Kasi nga, there's something great na ginagawa yung Panginoon kapag tayo ay nagpupuri. So, uulitin ko po. When the praise goes up, the blessings comes down, the healing comes down, the restorations comes down, the reconciliation comes down. Kaya, mas piliin po natin magpuri lagi sa Panginoon. Sabi nga, I praise in the valley. I praise when I'm sure.
Praise when I'm doubting. I praise when outnumbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. Ito. As long as I'm breathing, I got a reason to pray. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Amen? O, di ba? Kaya ganda ng praise natin, di ba? Praise the Lord. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. So mga church, God is in control. Do not be afraid. Do not be discouraged because your situation for the battle is not yours, but God's. So anong gagawin natin? Take up your position. Ano ba yung position mo? I am a child of God. No? Stand firm. No? Stand firm. And see the deliverance that the Lord will give you. Every day, God is giving us 1,000 reasons to praise Him. Let's have a praise-filled life, church. Amen.